So, good day everyone. I am Maricar V. Valmonte, your discussant for today's topic, the research and evaluation of guidance and counseling. So, why we have to study the research and evaluation in guidance and counseling? Guidance and counseling programs have not been accorded much respect and primacy in many institutions because the evidence of their contributions is not immediately or directly visible. While authorities in the field proclaim that guidance and counseling services are an integral part of the educational system, these services are not a priority among school administrators. While mental health is seen as crucial through productivity, the management of both school and work settings still seem to see a functional guidance program as an unnecessary investment. This is why it is important to furnish the institution with concrete evidence that the guidance program is worthwhile. So sa maraming paaralan at institusyon, hindi gaanong nabibigyan ng halaga ang guidance and counseling program dahil hindi agad nakikita ang effect nito. Hindi tulad ng mga academic subjects na may mga grades or passing rate. Tapos ang resulta ng counseling ay kadalasang pangmatagalan at hindi madaling masukat. Bagamat sinasabi ng mga expert na mahalagang bahagi ng education ng guidance services, hindi ito kadalasan nagiging priority ng mga administrators. Kaya naman, nagiging kulang ang suporta, kulang ang budget at kadalasan kulang din ang mga kagamitan para sa guidance office. Pinapakita dito na kailangan magkaroon tayo ng konkretong ebidensya upang mapatunayan na mahalaga at kapakipakinabang ang guidance program. So, why it matters? Bakit mahalaga ang research at evaluation sa guidance and counseling? Ang research at evaluation ay mahalagang bahagi ng isang guidance and counseling program dahil ito yung nagbibigay ng ebidensya na mga programs at services na ibinibigay ng guidance office ay tunay na nakakatulong sa mga students at sa buong institusyon. Sa pamamagitan kasi nito, nalalaman kung effective ba ang mga programs, kung ano pa ba ang mga kailangang pagbutihin at paano higit na matutugunan ang mga kailangan ng mga estudyante. So may apat tayong buod na kahalagahan ng research and evaluation. Una, evidence informs decisions. So, research and evaluation provide reliable data that show how guidance programs make a real difference in students' academic success, well-being, and personal development. So, sa research and evaluation, nagbibigay ito ng mapagkakatiwalaang data o information. Ang mga data na ito ang nagsisilbing batayan ng mga administrators, guidance counselors at iba pang mga stakeholders sa pagsasagawa ng mahalagang desisyon. Halimbawa, kung lumabas na yung resulta ng evaluation na bumaba yung bilang ng mga estudyanteng nakakaranas ng matinding stress pagkatapos ng isang stress management program. Ang lugar lamang na ito ay naging epektibo ang programa. Dahil doon, maaring maipagpatuloy o palawakin pa ito. So sa madaling salita, hindi ba haka-haka o opinion lamang ang batayan ng mga desisyon, kundi aktual na evidence mula sa research and evaluation. Pangalawa, improve services and outcomes. Evaluation helps identify what works, what needs improvement, and how we can better meet the needs of students, families, schools, and communities. Isa sa mga pinakamahalagang layunin ng program evaluation
ay ang matiyak na ang bawat programang isinasagawa ng isang guidance office ay tunay na nakatutulong sa mga students at nakatutugon sa kanilang mga needs. Hindi sapat na maisagawa lamang ang isang seminar, yung counseling session o kaya guidance activity. Mahalaga ring malaman kung effective ba ito, kung may positibong effect ba iyon sa mga participants, at kung may mga bahagi pa ba na dapat pagbutihin. Sa pamamagitan ng evaluation, nalalaman ng guidance office kung alin sa kanilang mga programa ang matagumpay at dapat na ipagpatuloy. Kasabay nun, natutukoy rin nila yung mga programs na hindi gaano nagiging effective at nangangailangan ng pagbabago o improvement. Dahil doon, nagiging mas systematic ang planning ng mga susunod na programs at mas nagagamit ng maayos ang oras, ang pondo at iba pang mga resources ng paaralan. Bigay tayo halimbawa yung kung mapapansin sa evaluation na kakaunti lamang ang dumadalo sa career guidance seminar, hindi agad nangangahulugan na walang interes yung mga estudyante. Maaaring ang schedule ng seminar ay hindi akma sa schedule din ng mga estudyante. Halimbawa may kasabay na ibang klase, hindi sapat yung information tungkol sa activity na yon sa seminar, o kaya hindi naaayon din sa kanilang pangangailangan yung mga paksang tatalakayin. Dahil doon, maaaring baguhin ng guidance office ang schedule kung yun ang magiging rason. Gumamit ng mga interactive na way ng presentation. Pwede rin mag-imbita ng mga industry professionals bilang resource speakers o kaya magdagdag ng mga workshop tungkol sa resume writing, job interviews o kaya career planning. Number 3, build support and recognition. Concrete evidence validates the value of guidance and counseling programs, helping administrators and stakeholders invest in and support them. So dito, ang research at evaluation ay hindi lamang makakatulong o nakatutulong sa pagpapabuti ng mga programs. Mahalaga rin yung papel nito sa pagpapakita ng buong institusyon na ang guidance and counseling program ay mas may malaking ambag sa pag-unlad ng mga students at ng school. Kapag may malinaw at pagkakatiwala ang resulta kasi mula sa research and evaluation, mas madaling na ipapakita na ang mga program ng guidance office ay may tunay na positive effect sa academic performance, sa mental health, o kaya sa personal development, at social adjustments ng mga estudyante. Ang mga konkretong data at evidence ang siyang nagbibigay ng kumpiyansa sa mga administrators, sa mga teachers, sa mga parents, at sa iba pang mga stakeholders na ang mga pondong inilalaan para sa guidance program ay nagagamit ng maayos at may malinaw na benefits. Dahil doon, mas nagiging bukas sila sa pagbibigay ng suporta at pagkilala sa kahalagahan ng guidance office. Kapag naipakita sa pamamagitan ng research na effective yung mga programs, mas nagiging handa ang mga administrators at iba pang mga stakeholders na maglaan ng mas malaking budget at magbigay ng karagdagang kagamitan at facilities. Maaari din silang kumuha ng mas maraming guidance personnel. Suportahan din yung mga pagpapalawak ng mga programa. Halimbawa, kung ipinakita ng evaluation na bumaba ang bilang ng mga disciplinary cases matapos ipatupad ang isang values formation o kaya counseling programs, mas madaling mahihikayat ang mga administration na ipagpatuloy at palawakin ang ginawang programa. So maaari rin silang maglaan ng karagdagang funds para
mas maraming estudyante ang makinabang doon. Sa madaling salita, ang research at evaluation ang nagbibigay na matibay na batayan upang mapatunayan na ang guidance counseling program ay hindi lamang isang dagdag na serbisyo o gastusin ng paaralan. Ito rin ay isang mahalagang pamumuhunan o investment sa paghubog ng mga students at sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon at sa pagtataguyod ng isang ligtas, isang malusog at suportadong kapaligiran sa pagkatuto. 4. Pang-apat, promotes mental health and well-being. So, strong guidance programs contribute to healthier minds, better relationships, and more productive learners today and in the future. Isa sa pinakamagandang layunin, isa sa pinakamahalagang layunin din ng guidance and counseling program ay ang pagtataguyod ng isang mabuting mental health at overall well-being ng mga students. Sa kasalukuyang panahon kasi, maraming kabataan ang nakakaranas ng iba't ibang hamon mula sa matinding academic pressure, sa mga problema nila sa buhay, mga peer pressure, bullying, anxiety, depression, at iba pang suliraning emosyonal. Kung hindi agad ito matutugunan, maaaring maapektuhan ng kanilang pag-aaral. Maaari din maapektuhan yung relasyon nila sa ibang tao at sa pangkalatang kalidad ng kanilang pamumuhay. Sa pamamagitan ng mga serbisyong ibinibigay ng guidance office tulad ng individuals counseling, group counseling, psychological assessment, mental health awareness programs, career guidance, life skills training at iba pang mga intervention programs na tutulungan yung mga estudyante na mas malinawan at maunawaan ang kanilang sarili, makakayanan nila ang kanilang mga problema at makabuo ng mas positive outlook sa buhay. Sa pamamagitan ng counseling at iba pang guidance services, natutulungan din ang mga estudyante na makayanan ng stress at iba't ibang hamon sa buhay, tulad na lamang ng pressure sa pag-aaral, problema sa pamilya, at personal na suliranin. Maaari ding matulungan sila na magkaroon ng positive outlook sa sarili. Makabuo sila ng mabuting relationship sa ibang tao, makagawa ng matalinong decision, at mahubog ang kanilang emotional resilience, at maaari din silang maging mas handa sa kanilang kinabukasan. Halimbawa, ang isang estudyante nakakaranas ng matinding anxiety dahil sa exam ay maaaring matulungan ng isang counselor sa pamamagitan ng counseling sessions at stress management techniques. Unti-unti, matututunan niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Magkaroon siya ng kumpiyansa sa sarili at maging mas handa siya sa pagharap sa mga hamon sa paaralan. Sa kabuuan, ang isang epektibong guidance and counseling program ay hindi lamang tumutulong sa paglutas ng mga problema ng mga estudyante. Higit pa doon, ito ay nagpapalakas ng kanilang mental health at emotional na katatagan at sa magiging kabuuan kalidad ng kanilang buhay, na mahalagang pundasyon para sila ay maging responsable, matagumpay at produktibong miyembro ng lipunan. Next, nature and purpose. Counselor accountability is best proven through research and evaluation. Research and evaluation are often thought of as one and the same. While there may be some similarities in the procedures employed, there are major distinctions between the two. Ang sinasabing accountability dyan ay tumutukoy sa pananagutan ng isang guidance counselor na maipakita nila ang kanyang
mga programa at serbisyong ibinibigay na may tunay na positive effects sa mga students. Hindi sapat na sabihin lamang na mahusay ang isang guidance program. Kailangan ito ay may konkretong evidence na magpapatunay na ito ay effective at nakakatulong talaga sa mga estudyante. Ang pinakamahusay kasi na paraan ng para may pakita ang accountability ng isang counselor ay sa pamamagitan ng research and program evaluation. Ang dalawang yun kasi yung gumagamit ng systematic na pangangalap at pagsusuri ng mga datos o mga data upang masukat ang quality ng kanilang mga services at makapagbigay ng mga recommendations para sa patuloy na pagpapabuti ng isang guidance program. Bagamat magkaugnay ang research at program evaluation, magkaiba ang kanilang pangunahing layunin. Ang research kasi nakatuon sa paglikha ng bagong kaalaman. Objective niya ay maunawaan ng mga problema, makahanap ng mga bagong solusyon, mapalawak pa ang kasulukuyang kaalaman at mapatunayan kung effective ang iba't ibang theory, ways at counseling interventions. Samantala, ang program evaluation naman ay nakatuon sa pagsusuri ng isang umiiral na programa o services. Hindi ito kasi naghahanap ng bagong teorya o mga theories. Sa halip, sinusukat nito yung programa, kung ang programa ba ay nakamit ang mga goals nito, objectives, para maging kapakipakinabang at kung kapakipakinabang ba ito sa mga participants. Kung ano pa ba ang kailangang baguhin, kung may babaguhin pa ba para maging lalo itong maging effective. Halimbawa, kung nagsagawa ang guidance office ng isang career development program, maaaring magsagawa ng evaluation upang malaman kung nadadagdagan ba ang kaalaman ng mga students tungkol sa pagpili ng course and future profession. Samantala, kung nais naman malaman kung anong mga salik ang nakakaapekto sa career decision making ng mga students, magsasagawa rin ng research upang makabuo ng bagong kaalaman tungkol sa isyong yun. Okay, next slide. So, research. A service-oriented activity conducted to discover new knowledge, to advance current knowledge, and to substantiate theory. Ang research kasi ay isang sinasabi na service-oriented activity dahil ang pangunahing layunin nito ay mapabuti pa ang quality ng service na ibinibigay ng Guidance and Counseling Office. Hindi ginagawa ang research para lang makagawa ng papel o kaya maibigay lang yung academic requirement. Ginagawa kasi ito upang makalikom ng mapagkakatiwalaang information na makakatulong sa paggawa ng mas effective na programs, ng mga policies at counseling interventions. Sa pamamagitan kasi ng research, mas nauunawaan ng mga guidance counselors na ang tunay na kalagayan, pangangailangan at mga suliranin ng kanilang mga estudyante. Ang mga impormasyong nakukuha mula sa research ang nagsisilbing batayan sa paggawa ng mga programang angkop at nakabatay ito sa ebidensya. Next, program evaluation. A program-oriented activity seeks to collect relevant information to determine whether program goals are met in terms of outcomes as basis for the modification of the delivery of services. So sa program evaluation, tinatawag naman siyang program-oriented activity na kung saan dahil ang pangunahing focus nito ay ang pagsusuri sa isang umiiral ng programa. So nangyayari ng programs, nangyayaring mga proyekto, kaya mga services, ipinapatupad ng guidance office.
Hindi tulad ng research na naghahanap pa ng bagong kaalaman o kaya nagpapatunay ng mga tsorya. Ang program evaluation kasi ay nakatuon sa pagsagot sa tanong na nagiging effective ba ang programang isinasagawa. So, layunin ng program evaluation na malaman kung na-reach ba ng isang program ang mga itinakdang goals nito at kung tunay bang nakakatulong ito sa mga students. Sa pamamagitan kasi nito na may maayos na evaluation, nagkakaroon ng guidance office ng malinaw na basihan kung dapat bang ipagpatuloy pa o dapat bang baguhin pa o kaya palawakin o kaya ihinto na lang ang isang program. Next, research, a path to better counseling, a future of impact. Filipino counselors seem to shy away from research. In fact, many still cannot see its relevance to their work, especially because they are eager to get into client handling. Some even balk at the thought that it is part of their graduate studies. They believe it steals precious time from reaching out to the troubled individuals who need immediate assistance. So sa slide na to, binibigyan din na maraming Filipino guidance counselors ang umiiwas sa pagsasagawa ng research. Isa sa mga pangunahing reason nila ay mas mahalagang gugulin ng kanilang oras sa direktang pagbibigay ng counseling services kaysa sa mga pagsasagawa ng isang research. Dahil na rin sa dami ng kanilang ginagawa, tulad ng individual counseling, group counseling, career guidance, testing, at record keeping, at nag-organize din sila ng iba't ibang programs. Madalas nilang naiisip na yung research ay dagdag lamang sa kanilang mabigat na trabaho. May ilan ding counselor na naniniwalang ang research ay para lamang sa mga teachers o kaya sa mga academic researchers at hindi mahalagang bahagi ito ng kanilang profession. Ang iba naman, nag-aatubili dahil sa kakulangan ng oras, ayaw nilang mag-research kasi walang oras, wala ring pera o kaya pagsasanay o wala rin silang karanasan sa pagsasagawa ng research. Ganun pa man, pinapakita lamang na mali ang ganitong pananaw. Ang research kasi ay hindi hiwalay sa counseling. Sa totoo lang, ito ay isang mahalagang bahagi ng pagiging professional na guidance counselor. Bakit? Sa pamamagitan kasi ng research, mas nauunawaan ng guidance counselor ang mga suliranin ng kanilang mga estudyante. Natutukoy nila yung mga bagong pangangailangan at nakabubuo sila ng tamang programa na nakabatay sa mga ebidensya sa halip na personal na opinion lang nila yung pinapairal nila. Sa madaling salita, ang research ay hindi hadlang sa guidance and counseling. Ito ay isang mahalagang recipe, kumbaga sa pagkain, mahalagang kasangkapan upang maging mas mahusay, mas effective at mas maging professional ang isang guidance counselor sa pagtulong sa kanilang mga kliyente. Next, why do research? So, bakit pa natin ginagawa ang isang research? A definition of research can help justify the need for it. Research is organized scientific effort for discovering new material, unearthing what is hidden, finding explanations for current situations, and corroborating or debunking theoretical assumptions, claims, or practices through systematic study. That is from Gibson and Mitchell 2003. So, sabi dyan, ipinapaliwanag ng bahaging ito kung bakit mahalaga ang research sa guidance and counseling. Ang research ay isang systematic, organized at scientific process ng pag-aaral.
na kung saan naglalayong makahanap ng mapagkakatiwalaang kasagutan sa mga tanong o mga suliranin, mga problema. Hindi ito basta-basta pangongolekta lamang ng information o pagbibigay ng solusyon, pagbibigay ng opinyon. Sa halip, gumagamit ito ng malinaw na pamamaraan sa pangongolekta o pangangalap, sa pagsusuri at sa pagbibigay ng kahulugan sa mga data upang makagawa ng wastong konklusyon. Sa pamamagitan kasi ng research, maaaring makahanap ng bagong information, maaari ding mas maunawaan ang mga problema o suliranin, maaari ding magbigay ng paliwanag batay sa evidence at hindi lamang sa hula o personal na karanasan, o di kaya ay mapatunayan o mapabulaanan yung mga umiiral na paniniwala at theory. Halimbawa, kung napansin ng guidance office na dumadami ang mga estudyanteng may anxiety, maaaring magsagawa siya ng research upang tukuyin yung mga pangunahing rason, mga sanhi nun, at makapag-disenyo siya ng mga intervention program para mas angkop sa kanilang pangangailangan. Overall, ang research ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng maasahan at scientific base sa paggawa ng mga desisyon at sa patuloy na pagpapabuti ng mga programa at serbisyo ng guidance office. Next, its benefits include the deepening of insights into the clientele, the self, and the counseling profession and how they relate to one another. Unearthing of problems that can underlie failure in the attempt to use particular strategies can be done through a systematic study. Hence, research eliminates the waste of precious time and possible harm by helping the counselor know what works and what does not. Aside from being stimulating, research can goad counselors to widen their horizons and discover unexplored areas relevant to the profession. Research is indispensable for personal and professional growth. So dito, maraming mahalagang benefits ang research sa isang guidance counselor at sa buong guidance and counseling program. Hindi lamang ito nakakatulong sa paglikha ng bagong kaalaman, kundi nagbibigay din sila ng mas malalim na pag-unawa sa mga students at sa mga suliraning kanilang kinakaharap at sa mga serbisyo din na ibinibigay ng guidance office. Sa pamamagitan ng research, nagiging mas malinaw sa guidance counselor ang iba't ibang salik na nakakaapekto sa pag-uugali, sa emosyon, sa pagkatuto, at sa pagkapasya ng mga estudyante. Dahil dito, mas nagagawa nilang magplano ng mga programang tunay na tumutugon sa pangangailangan ng mga estudyante. Halimbawa, kung ipinapakita ng research na mas effective ang peer counseling kaysa sa traditional lecture na sa pagpapababa ng stress ng mga estudyante, maaaring gamitin ng guidance office ang impormasyong yon para mabago at palawakin pa ang kanilang mga programa. Next. So the powerful benefits of research. So deepens insights, uncover problems, know what works, saves time and prevents harm, and widens horizons. So dako tayo dito sa research topics that leads to growth and development. So dito, ipinapakita na napakalawak ng scope o saklaw ng research sa guidance and counseling. Hindi lamang kasi yan nakatuon sa
counseling sessions, kundi sumasaklaw din ito sa iba't ibang aspeto ng buhay ng mga estudyante na pwedeng makaapekto sa kanilang pagkatuto, sa kanilang pag-uugali, sa kanilang mental health at sa mga personal nilang pag-unlad. Dahil patuloy na nagbabago ang lipunan at ang mga pangangailangan ng mga kabataan, mahalagang magsagawa ng mga pananaliksik ng research upang makabuo ng mga programang naaayon sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. So narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga paksang o mga topic na maaaring saliksikin. Una, non-intellective factors that affect academic achievement. 2. Teacher responses to student misbehavior. 3. Student expectations of teachers impact on motivation. 4. The effective teacher, students' perspectives and responses. 5. The effects of matching teaching strategies with learner modalities and intelligences. 6. Leisure and free time activities. 7. Online usage or cyberspace addiction. 8. Dating habits of high school or college students. 9. Students' experiences of sexual harassment in school. 10. Parent-child interaction, how much and how. 11. Sex education from parents. 12. Husband-wife relationships, impact on children. 13. Family mottos and myths, children's responses. 14. Role models and heroes. 15. Abuses experienced at home. 16. Decision-making processes. 17. Effectiveness of specific counseling approaches, solution-focused therapy, strategic family therapy, structural family therapy, cognitive therapy, etc. in resolving family issues. 18. Effectiveness of certain training programs, stress management, burnout management in improving well-being. And 19. Effectiveness of certain guidance activities or individual counseling, group counseling in improving social effectiveness, academic achievement, and self-efficacy. So, makikita sa mga halimbawang yun na halos lahat ng aspeto ng buhay ng isang estudyante ay maaaring maging paksa ng pananaliksik. Ang mahalaga ay ang research ay may malinaw na goals, objectives na makakatulong sa pagpapabuti ng mga programa at services na ibinibigay ng guidance office. Next tayo, research is not an extra work. It's evidence impact. Research makes a difference. Research, while dodged by a lot of counselors who seek it as additional and unnecessary work, is tangible evidence that the guidance office is doing something useful. When the guidance office can present research findings that can help the institution attain its goals and objectives or implement its plans, the management will see the value of a non-earning arm like the guidance office. So dito, sinasabing bagamat maraming guidance counselors ang umiiwas sa pagsasagawa ng isang research, pinapakita lang na ang research ay isa sa pinakamahalagang paraan para mapatunayan ang kahalagahan ng guidance office. Hindi sapat na sabihin lamang na nakakatulong ang counseling. Kailangan din na may malinaw na data at evidences para mapatunayan na ang mga programa ay may positive effect sa mga estudyante. Kapag ang guidance office kasi ay nakapagpakita ng mga research findings na nagpapakitang bumuti ang academic performance ng mga estudyante, nababawasan ang kaso ng bullying, tumaas ang mental health awareness, o di kaya ay naging masanda ang mga estudyante sa pagpili ng kanilang mga career, mas nakikita ng administrators o administration yung tunay na ambag ng guidance program sa pag-unlad ng paaralan. Next, program evaluation. So, nandito na tayo sa program evaluation. Measure today, improve tomorrow. Evaluation is done to discover
whether programs, services, or activities attain the goals for which they were implemented. Program evaluation may be considered a form of research. It requires systematic collection and analysis of data to determine the value of a program, its effectiveness, advocacy, and efficiency. Dito sa unang sentence, ang program evaluation ay sinasagawa upang mas malaman kung ang isang program ay tunay na reach ang layunin at naging kapaki-pakinabang ito sa mga participants. Hindi sapat na matagumpay lamang na naisagawa ang isang seminar, halimbawa, ang isang workshop, o kaya isang counseling activity. Ang mas mahalagang tanong dito ay kung nagkaroon ba ng positive effect ito sa mga estudyante. Sa pamamagitan kasi ng evaluation, nalalaman kung mas nagiging effective ba ang program sa pagtugon ng itinakdang layunin ng activity. Mas natutugunan ba ang mga participants na nadagdagan ba ang kanilang mga kaalaman o kaya nag-improve ba ang kanilang mga kasanayan o kaya yung kanilang mga kamalayan, awareness. Nakatulong ba ang program sa kanilang pangangailangan? Tulad na lamang ng bumababa ang kanilang stress, mga ganyan. O kaya tungkol sa pagpapabuti ng pag-uugali nila o kaya sa paghahanda nila sa kanilang magiging karera o karir. Halimbawa nito, kung nagsagawa ang guidance office ng isang mental health awareness seminar, hindi sapat na malaman lamang kung ilan ang dumalo dun sa seminar na yon. Mahalaga rin na malaman o alamin kung nadagdagan ba ang kanilang kaalaman tungkol sa mental health, nabawasan ba ang mga stigma, at naging handa ba silang humingi ng tulong kung kinakailangan. Sa madaling salita, ang program evaluation ay nakatuon sa pagsukat ng tunay na epekto ng isang program at hindi lamang sa dami ng mga activities na isinasagawa. Sa pangalawang paragraph, may tuturing ding isang uri ng research ang program evaluation dahil pareho itong gumagamit ng systematic na pangangalap at pagsusuri at interpretasyon din ng mga data. Pareho silang nakabatay sa evidence at gumagamit ng mga scientific way para makagawa ng tamang conclusion. Sa evaluation kasi, sinusuri kung ang isang program ba ay effective o kung ito rin ba ay sapat para matugunan ang pangangailangan ng mga estudyante. Mahusay ba ang implementasyon? Kabilang na yung paraan na pagpatupad at paggamit ng mga resources. O di kaya ay nararapat ba itong ipagpatuloy, baguhin o kaya ay palawakin pa batay sa naging resulta. Next, program evaluation. According to kay Gibson and Mitchell, 1999, na ang program evaluation daw ay may maraming mahalagang pakinabang. Hindi lamang para sa guidance office, kundi para na rin sa buong school. Sa pamamagitan kasi ng evaluation, ay nagiging malinaw kung paano nakatutulong ang mga programs sa pag-unlad ng mga estudyante at kung ano pa ba ang dapat gawin upang lalong mapabuti pa ang kanilang mga services. So, kabilang sa mga pangunahing benefits ng program evaluation ng mga sumusunod. Una, provides evidence of the positive impact of guidance programs and counseling services on students, faculty, parents, and community organizations. In the case of schools, management, employees, and customers in the world of work. So, dito, naipapakita ang positive effect ng guidance program sa academic performance, sa personal development, at sa mental health ng mga estudyante. Next,
2. Identifies needs not met by the present program. So dito, natutukoy yung mga pangangailangang hindi pa natutugunan. Kaya maaaring bumuo ng mga bagong programs or interventions. 3. Determines the relative effectiveness of programs, services, activities, methods, and materials. So dito nasusuri kung aling mga programa ang pinaka-effective upang doon ilaan yung mga oras, doon din idala yung mga pondo at mga resources. Next, 4. Provides a basis for designing staff development and parent consultation programs. So dito, nakabubuo tayo ng mga training programs para sa guidance counselors, para sa mga teachers at maging sa mga magulang batay sa mga actual na needs. 5. Supplies information for support of the current program or for improving personnel, services, facilities, budget, or coordination with the other members of the school community. So, dito naman, nagbibigay ng information, mahalagang information para sa pagpapabuti ng budget allocation, sa staffing, sa facilities, at sa iba pang mga services. And last, the number 6, underscores and clarifies the role of the school counselor and his or her services as an integral part of the educational system and program. So dito, napapatunayan na mahalagang bahagi ng paaralan ang isang guidance office. Kaya mas nagiging madali ang paghingi ng suporta mula sa administration. Next, evaluation. Makes it worth it. Prove, improve, protect, empower. Evaluation justifies the existence of the guidance program and the need to support it to make it more functional and effective. So, binibigyan din lang sa paragraph na to na ang program evaluation ang isa sa pinakamahalagang paraan para mapatunayan na kailangan at mahalaga ang guidance and counseling program sa isang school. Ang mga result kasi na evaluation ang nagsisilbing evidence na mga programs ng guidance office ay may tunay na positive effect sa pagbabago ng mga mag-aaral. Kung walang malinaw na evidence sa pagiging effective ng mga programs, maaaring isipin din ng administration na hindi ito mahalaga, na hindi mahalaga ang guidance office. Kaya naman, pag nangyari yon, maaaring hindi mabigyan ng sapat na budget ang guidance program. Maaari din madagdagan na iba pang tungkulin ng mga guidance counselor na maaaring makaapekto sa kalidad ng kanilang pangunahing services. Hindi rin maaari ding hindi mapaunlad ang mga programs kasi kulang nga sa suporta, kulang din sa mga gamit at sa mga tauhan. Sa kabilang banda, kung malinaw na ipinapakita ng evaluation na naging matagumpay ang mga programa at may positive effect ito sa mga estudyante, mas madaling mahikayat ng administration na maglaan sila ng karagdagang fund, mga gamit at saka support. So next, if evaluation can show that it works, how it works, and why it works, the administration may be more amenable to investing in its improvement or expansion. So yun yung sinasabi ko kanina. So we have two types of evaluation. So process and impact evaluation are two major types of evaluation. They are more commonly called formative and summative evaluation. The timing and coverage of the evaluation distinguish the two. So sabi dito, may dalawang pangunahing uri ng program evaluation na karaniwang ginagamit sa guidance and counseling. Una, yung formative evaluation at ikalawa, yung summative evaluation. Ang dalawang ito ay parehong mahalaga ngunit nagkakaiba lamang sila sa panahon kung kailan isinasagawa at sa layunin ng pagsusuri.
Sa formative evaluation kasi, ginagawa siya habang isinasagawa pa lamang ang programa upang agad na matukoy ang mga dapat pang ayusin o baguhin. Sa summative evaluation naman kasi, ito ay sinasagawa pagkatapos makumpleto ang programa upang masukat naman yung kabuuang success at effect nito. Next, so ito yung types of evaluation. Una, formative evaluation, also called process evaluation, is conducted during the planning and operation of a program, service, or activity that seeks to obtain evaluative information that can be used to improve the content and delivery along the way. Process and content examination may be done by qualified persons as the program, service, activity are in progress so that revisions can be made as needed. So dito, sinasabi lang na ang formative ay sinasagawa habang tumatakbo pa ang isang program o habang nangyayari pa ang isang guidance program. Layunin nitong matukoy agad ang mga problema o mga weaknesses para upang maisagawa kaagad yung mga kinakailangang pagbabago bago matapos ang program. Bigay tayong halimbawa. Halimbawa nito habang isinasagawa ang isang seminar, maaaring hilingin sa mga participants na sagutan ng isang maikling evaluation form tungkol sa kalidad ng presentation, sa pagiging malinaw ng topic, o kaya sa pagiging angkop ng mga activities. Kung lumabas sa result na nahihirapan ng mga participants na maunawaan ng presentation, yung lecture, maaaring baguhin agad ng resource speaker ang paraan ng kanyang presentation o kaya magdagdag siya ng mga interactive activities. Dahil dito na nagiging mas effective ang program habang ito ay sinasagawa pa lamang at hindi siya kailangang hintayin pang matapos bago gumawa ng mga changes. So next, type of evaluation, the summative evaluation, also called impact evaluation. It is usually conducted after the program, activity, or service has been completely drawn up and implemented. To determine its effectiveness, and an informed decision can then be made on whether to continue, revise, or terminate. So sa summative evaluation naman, isinasagawa ito pagkatapos makumpleto ng isang program o project. Goal nito na masukat yung kabuuang resulta at effect ng program batay sa mga goals na itinakda bago yun mangyari. Sa pamamagitan kasi ng summative evaluation, nalalaman kung nagiging matagumpay ba ang program sa pagkamit ng mga objektoon, kung kailangan pang ulitin, may mga bahagi bang kailangan baguhin o pagbutihin pa para maging mas effective? O di kaya ay dapat ba na ihinto na lang kung mapatunayang hindi ito nakapagbigay ng inaasahang benefit sa mga participants? Halimbawa kasi nito, pagkatapos ng isang career guidance week, maaari magsagawa ng survey. So, maaari din magsagawa ng interviews o kaya pagsusuri ng mga resulta upang malaman kung mas naging handa ang mga estudyante sa pagpili ng kanilang mga kurso at magiging profesyon. Ang mga impormasyong ito ang magsisilbi kasing batayan nila sa pagpaplano ng susunod na career guidance program. So sa kabuuan nito, ang summative evaluation ay nagbibigay ng panghuling assessment sa kabuuan ng tagumpay ng isang programa at nagsisilbing mahalagang batayan sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa pagpapatuloy, pagpapahusay o kaya pagbabago pa ng mga programa ng guidance office. So yun lang po. Dito po natatapos ang aking presentation for research and evaluation. Thank you po.